Magandang gabi pong muli mga katribo, mga kababayan, mga kaibigan. Ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay yung mandatory ROTC na sa totoo lang, ito po ang nagustuhan ko sa lahat ng mga aksyon at panukala ni na Robin Padilla at BP Sara. Kahit na ako po ay disappointed sa karamihan ng kanilang mga ginagawa, pero in fairness, meron naman po silang magandang nagagawa or pinapanukala. Ito nga po ay itong mandatory ROTC na hindi ko po maintindihan kung bakit ito ay kailangan pang isabatas. Diba inaano ito? Gustong gawin itong isabatas ito nila Senator Robin at yung kung sino pa dyan. Hindi ko po mga kababayan sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit ito'y kailangan pang isabatas. Hindi po ito kailangan gawing batas dahil ang military training po ay talagang obligasyon. In short, sa totoo lang hindi nga dapat na sabihing mandatory eh. Kasi bakit mo kailangang manduhan pa? Ikaw na isang mamamayan. Obligasyon po natin, bawat mamamayan sa atin, na ipagtanggol ang ating bansa. Kasi kung hindi natin ito ipagtatanggol, sino ang magtatanggol dito? Tayo lang naman eh. Hindi ba? Itong military training, ito po dapat ay obligasyon, responsibilidad ng bawat isa sa atin. Magmayaman, magmahirap, mag-estudyante, kihindi, magbabae, kilalaki. Ito po ay kailangan. Sa ibang bansa po, yung mga bansa na talagang mga makabayan na handang ibuwis ang buhay para sa kanilang bayan, kagaya po ng South Korea, Israel, Vietnam. Ito pong mga bansang ito talagang kahanga-hanga po. Kasi, kumbaga, hindi na kailangang utusan pa or pakiusapan or manduhan na kayo ay kailangang magsanay kung paano ipagtatanggol ang inyong mga sarili, ang inyong komunidad, at ultimately, ang iyong bansa. Sa totoo lang, sa mga pagkakataon po na may panganib ng pananakop, may panganib ng national security, kailangan po tayong mga citizens, mga mamamayan, dapat po tayo ay nakahanda sa tawag ng pagtatanggol at pagsisilbi sa bayang ito. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang isabatas at ngayong pinag-uusapan po ito na dapat gawing batas ay maraming kumukontra. Nandoon kumukontra yung mga mambabatas mismo. Sino-sino ba dito sa ating mga mambabatas? Senador? Mga congressmen? Ang tutol na tutol sa panukalang ito. Siyempre alam natin yung makakaliwa. Dito sa Senado, kung sino man ang nagbabawal o kumukontra dito, asahan na po natin na makakaliwa ito. Kasi makakaliwa lang, komunista lang ang tumututol sa pagsasanay ng pamahalaan natin para matuto at masanay ang mga mamamayan
kung paano ipagtatanggol ang kaniyang bansa, ang kaniyang inang bayan. According to matulaing Senador Padilla. Ngayon, ito pong mga makakaliwa na ito, lalo na itong si Kabataan Party List Raul Manuel, ang hindi ko maintindihan, ikaw na kabataan pa naman mismo, ikaw dapat ay iniidolo ng kabataan. Ikaw dapat ang magtutulak sa kanila, sa kapwa mo kabataan, ng pagsisilbi, ng paghahandog ng buhay sa iyong bansa. Pero bakit ikaw pa mismo, ikaw pa ang nag-uudyok, nagbe-brainwash sa mga kabataan na hindi kayo dapat obligahin ng gobyerno na magsanay upang ipagtanggol ang iyong bansa. Pero, sa totoo lang, kayo mismo, kayong makakaliwa kayo, hindi ba nire-recruit ninyo ang kabataan pagkatapos dadalhin ninyo sa bundok para turuang humawak ng sandata? Yun po ang equivalent ng military training. Yung legal na military training ng ating pamahalaan na inyo na rin ginagawa. At kaya ninyo pinipigilan dahil ang gusto ninyo, kayo ang magsanay sa kanila. Rekrutin ninyo, dalhin sa kabundukan at doon sanayin kung paano lumaban at mag-alsa laban sa gobyerno. Tama, hindi? Yamang pinag-uusapan na po ito na gawing batas, di gawin nating batas. Nang sa ganon, ay wala nang makatanggi. Pero ang totoo po niyan, dahil dito sa pagsasabatas na ito, nangangahulugan lamang po na talagang ayaw. Kailangan pang gawing batas? Kailangan pang obligahin? Hindi ba dapat kayong mga kabataan, tayong mga mamamayan, hindi ba dapat kapag may panganib, kagaya ngayon, yung panganib na may gustong sumakop sa mga teritoryo natin, hindi ba dapat tayo mismo ay magpresenta ng ating mga sarili? Ipresenta ang ating mag-initiate, mag-volunteer na sanayin tayo upang ipagtanggol itong bansa natin na kaisa-isang bansa natin. Hindi ba dapat ganon? Ganon dapat ang sagot o kaisipan ng bawat mamamayan pag kinakailangan ang tawag sa atin ng ating pagsisilbi, lalo na sa threat of invasion. Sa palagay nyo walang invasion na gaganap? Meron. Matagal na po, hindi lang ngayon. Matagal na po itong nangyayari. Hindi lang po kasi through force. Hindi through war, kundi creeping invasion through commerce. Ito po ang style ng Chinese. Hindi nila kailangan makipaggyera para sakupin ka. Matagal na nilang ginagawa. Tingnan mo. Hindi ba, sa palagay nyo ba, hindi pa tayo nasasakop? Hindi ba tayo invaded? Matagal na. Tingnan nyo yung presensya ng mga Chinese dito. Sino ba ang nagahari sa bansa natin? Sige nga. Di ba sila? Mga inchik? Tayo asan? Para tayo kumain, kinakailangan pa nating lumabas ng bansa, maging OFW. Samantalang ang kayamanan ay nandito sa atin. Kinakailangan nating umalis, mawalay sa ating mga
mga pamilya para lang tayo mabuhay. Pero sila po dito, dumayo sila dito, sila ang buhay na buhay. Ngayon, in relation to mandatory ROTC, na ibig sabihin, sinasanay tayo na humawak ng sandata, mailagay sa mga utak natin ang ating obligasyon na pagtatanggol sa ating teritoryo, sa ating bansa. Maitanong ko lang po sa DepEd, ano po ba itong mga Chinese schools dito sa Pilipinas? Mayroon ba silang CAT or ROTC sa mga kolehiyo? Kasi may mga eskwelahan po dito na purely for Chinese. Ang mga sulat nila dyan sa kanilang mga building na eskwelahan, hindi natin maintindihan. Yung iba walang translation. Buti din sa amin, may nakita ko dyan with translation. Parang wala nga eh. Paano ko nalaman yun? Hindi ko sure kung may translation eh. English translation, yung Tobacco Peaching School. Ang tanong ko po, ano po ba ang curriculum nila? Pareho po ba ng curriculum ng mga Pilipino? DepEd. Ako po'y nagtatanong dahil hindi ko alam kung mayroon ba silang military training. Kasama ba sa kanilang curriculum itong mandatory military training? Dahil yung pamangkin ko po na ang ama ay isang inchik, nag-aral po siya, pinag-aral sa isang purely Chinese school. Hindi po siya nag-CAT nung high school. Kung mayroon man, maintindihan kong hindi dahil yung nanay niya, yung kapatid ko, ay ayaw naman siyang, ayaw niyang maranasan nung anak niya ang pag-CAT. Dahil siya mismo nung high school, ayaw niya mag-CAT. Sa totoo lang, sa aming magkakapatid, ako lang ang nagkaroon. Ako lang ang nag-CAT nung high school. At kolehiyo, ako lang ang nag-ROTC. Yung mga kapatid ko, well, yung isa, kasali kasi siya sa Drum and Bugle Corps. Majorette po yun. So, exempted na siya. Pero yung iba, nagtapos ng high school ay hindi. Ay, yung isa pala, yung ayaw niya talagang mag-CAT ay, yeah, kasali din siya sa Drum and Bugle Corps. Ano siya eh, sa music siya, yung, ano bang tawag doon? Parang harmonica. Harmonica, hindi. Nakalimutan ko yung wind instrument. Pero talagang sa totoo lang ayaw niya. Sana kung ginusto niya talaga, umalis siya doon sa Drum and Bugle Corps para mag-CAT. Kasi exempted sila eh. Ako nung high school, 10 days, 2 weeks after nung regular classes, nagkasakit ako, na hospital ako for 10 days. Yung typhoid fever. At grabe po yung ibig sabihin, nagkasakit ako, 10 days. At paglabas ko, payat na payat ako, very weak ako, galing ako sa sakit, kalalabas lang sa ospital, pero nag-CAT po ako. Kayang-kaya ko magpa-exempt dahil dun sa health condition ko, pero hindi po ako nagpa-exempt. Dahil talagang gustong-gusto ko po na mag-CAT. Para sa akin po kasi, yung military training, doon mo po makikita yung pagkamakabayan mo. Well, sasabihin ng iba, sabi nga nung kapatid ko, dahil inano ko siya kinonfront ko siya tungkol dito, bakit hindi ka nag-CAT? Kasi sabi ko, ayaw niya ng CAT dahil nga yung mga pahirap, yung mga punishment, yung bilad ka sa araw, marcha-marcha, ayaw niya. Sabi ko, kung talagang mahal mo ang iyong bayan, magmi-military training ka. Sagot niya, hindi naman niya nakikita
sa pagkakaroon ng military training ang pagmamahal sa bayan. May iba-iba niyang paraan para ipakita yung pagmamahal sa bayan. Tama naman, di ba? Pero, in my opinion po kasi, tama siya. May iba-ibang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. But, personal opinion ko po yun, na doon mo makikita kung gaano mo kamahal ang bayan mo, kung hanggang saan ang kaya mong ibigay o gawin sa iyong bayan kapag ikaw ay nag-undergo ng military training at kung sakaling magkaroon nga ng sitwasyon na kinailangan tayong ipatawag, ay handa tayo. Ako even up to this time, kasi yung reservist din, kasi yung mga nag-ROTC ay automatic na reservist. Navy po kami sa aking college. At reservist, meaning, anytime na kinailangan ipatawag kami ng government, abay, sasabak ako, kahit ako senior. Aba, kaya pa naman eh. Yun po. Now, ang malaking question ko kasi, yamang ginagawa nating mandatory ang ROTC. Ang tinatanong ko po, mandatory ba talaga? Yun bang mga anak mayaman, lalo na itong mga anak, kasi may mga anak mayaman, mga mayaman na, nasa takbo ng pag-iisip po kasi yan eh, ng bata eh. Kung talagang nasa isip ng bata, ang pagsisilbi, o pag-aalay ng sarili sa kanyang bayan, kahit anak mayaman yan, pupunta yan. Pero, ang malaking tanong ko, ito po bang mga anak ng mga multimillionaire, mga mayayamang Chinese, dito sa ating bansa, nag-ROTC kaya? Or C80 man lang? Kasi ang sa pakiramdam ko, hindi po nila itong mga magulang ng mga Chinese children na ito, parang hindi nila hahayaan na mag-undergo na ganitong training para magsanay lamang upang magtanggol sa bansang Pilipinas. Dahil para sa akin po, ang nasa isip nila, hindi naman nila bansa ang Pilipinas. Sa tingin ko, wala silang loyalty sa Pilipinas. Ang sadya lamang nila dito sa atin ay magpayaman. Magpayaman lang sila ang mga anak nila, imbes na mag-training ng military, tinuturuan nila magnegosyo. At bakit sila magpapakamatay para iligtas ang bayan natin? Let the Filipinos do it. Tayo? Payaman lang tayo, magpabusog lang. Samantalang sila ang magtatanggol sa atin. Mali ba ako? Yun po ang nasa isip ko. Kasi parang wala akong nakikitang Tayo nagpapakamatay ang mga katutubong Pilipino para ipagtanggol itong mga dayo na sige lang ang payaman at pagpapakabusog dito sa lupa natin. Inuutakan tayo matagal na. Kaya yun lang po ang tanong ko. Yamang mandatory, para sa lahat ba yan? Lahat ba? Lahat ba obligado? O, lalo pa ngayon, maraming kumukontra. Pati yung kabataan mismo kumukontra. Mas gusto nila maglaro ng ML. Itong mga video games kaysa magsanay. Maya-mukha mo, pag nagkataon na talaga nagkagipitan, magsisisi kayo. Kapag nandiyan na yung kalaban, at wala kayong kaalam-alam, hindi kayo marunong magpaputok ng baril, baka doon kayo magsisi. Isa pa,
Itong mandatory military training po na ito, para sa akin po hindi lang dapat sa mga estudyante. Kailangan lahat, estudyante ki out of school youth, kailangan po yung mga able-bodied men and women, kahit may asawa na, kailangan eh. Kailangan po yun. Para sa akin opinion ko po ito. Hindi ko sinasabing ito dapat, pero opinion ko. Okay? So, yun lamang po ang masasabi ko tungkol sa mandatory ROTC. Mandatory Military Training. Sana po gumaya tayo sa mga ibang bansa na hindi na kinakailangan pang pakiusapan, hindi na kailangang ipatawag, kundi mag-alay na magpresenta na ng kanyang sarili para sa tawag ng pangangailangan ng bansa. Di po ba? Tama, mali. Anyway, hanggang dito na lamang po at yun lang po ang masasabi ko tungkol dito sa mainit na pinag-uusapang mandatory ROTC. Okay? Thank you for watching and see you in my next videos. Peace.